of the nation. Bumulagta sa kalsada ang babaeng yan matapos barilin sa Puerto Princesa City, Palawan. Agad tumakas ang salarin. Dead on arrival sa ospital ang biktima na dating acting manager ng Puerto Princesa International Airport. Maring kinundina ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagpatay. May binuo ng Special Investigation Task Group ang pulisya. Inilikas ang ilang residente malapit sa Bulkang Canlaon kasunod ng pagsabog nito ngayong hapon. May live report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Atom, takot at pangamba ang nararamdaman ng ilang mga Negrense nang muling pumutok ang Mount Canlaon kaninang hapon, mahigit 3 buwan nang huli nitong eruption noong Oktubre. Guide us, O Lord! Palayo lang, Lord! Napadasal na lang sa takot ang mga residenteng nasaksihan ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ala guys, taas in. Grabe, blaga si Gabong. Narinig pa ng ilan ang malakas na pagsabog. Lord, naglupok. Nasinundan ng napakataas at napakakapal na itim na usok at abo. Eksaktong alas 4:38 ng hapon, nakuha na ng IP camera ng Canlaon Volcano Network ng PHIVOX ang moderately explosive eruption. 2 minuto itong nagtagal. Umabot sa 1 kilometro ang pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. At agad nagdulot ng makapal na ashfall. Tulad sa ilang bahagi ng Maao Barrio kung saan nangitim ang mga halaman. Ayon sa PHIVOX, nasa 2,000 metro ang taas ng dark gray plume mula sa crater. Tanaw ang pagputok hanggang Bagos City, Negros Occidental. Ang itsura ng bulkan sa mga kuhang yan mula sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Casiliana, nagdulot ng pangamba sa mga residente. Sa La Carlota City, nagpatupad na ng evacuation. Daw atog lang bumbangan na gano. Daw bumbangan naglagapok lang lagulpiaw. Taas na ang ano. Ang abo nga nagpasaka na. Baho-baho ko dyan supri nga matyagan mo. Da malipong ka kung ano. Perti ka baho. Dasunti mo na yung mga kabataan. Nabalikdan ko man. Naghimos kami ngagaw. 15 to 20 minutes pa magiro antes nagtupa ang bato. Nakulbaan kami ma'am. Kaya siyempre, base may second eruption. Ayon sa PHIVOX, nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at hindi inaalis ang posibilidad na muli itong pumutok. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Atom, inanunsyo ng La Carlota City LGU na suspendido ang face-to-face classes bukas kasunod ng pagputok ng bulkan. May 30 o 90 na pamilya naman ang inilikas ng LGU ngayong gabi. Nakapagtala na rin Atom ng ashfall sa ilang bahagi ng La Carlota City at Negros Occidental. Yan munang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Atom. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang itinuro ng ilang mambabatas na strongest candidate laban kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyong tatakbo bilang presidente sa 2028. Nagkataon namang magpupulong si Pangulong Marcos at si Robredo sa Sabado. May report si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte, naging usap-usapan kung sino ang posibleng itapat sa kanya sa 2028 presidential elections. Strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Sa isang post, sinabi ni Senador Bam Aquino na hindi siya tatakbong Vice President sa 2028. Wala pang pahayag si Senadora Risa Ontiveros.
Pero dati nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente kung iyon ang mapagkakasunduan ng United Opposition. Magkikita sa Naga City si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na inspeksyon niya ang mga pupuntahang lugar ng Pangulo. Tanong sa Malacanang, may iba ba silang tatalakayin? Yan ang abangan nyo. Sa ngayon, sabi ng Malacanang, hindi pa napag-uusapan ang posibleng pambato ng administrasyon sa 2028. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Natanong din si Jose Claire Castro kanina kung may ibig sabihin ang pagsuot niya ng pink, ang kulay ng kampanya ni Robredo noong 2022 elections. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Robredo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasig City Mayor Vico Soto inireklamo sa COMELEC ang kontratistang si Sara Diskaya na kanya ring nakalaban sa pagka-mayor nitong eleksyon 2025. Ayon sa alkalde, nagsinungaling si Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE kung saan nakasaad na mahigit 800,000 pesos lang ang ginastos niya sa kampanya. Inireklamo rin ni Soto si Diskaya ng perjury sa Pasig Prosecutor's Office dahil sa misdeclaration ito ng kanyang dual citizenship. Sagot ng abogado ni Diskaya, inihain ng alkalde ang reklamo para mapagtakpan umano ang election complaint laban sa kanya. Iginiit din niyang parehong Pilipino ang mga magulang ni Sara Diskaya at meron itong Certificate of Recognition na isa siyang Pilipino. Taiwanese na itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang chinap-chap at inihalo pa sa kimchi sauce, arestado. Natunto ng suspect sa isang hotel casino sa Parañaque. Na-recover din ng mga otoridad ang lagaring bakal at chopping knife na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pagputol-putol sa katawan ng Chinese na biktima. Natukoy na rin ang pagkakakilanlan dahil sa membership shopping card nito. Dating Cabinet Secretary ni Pangulong Duterte na si Attorney Melvin Matibag, pinili ng palasyo na maging bagong hepe ng NBI. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, arestado ang isang lalaking namemeke umano ng bayad sa mga binibili niyang gadgets online. Ang kanyang modus, i-edit ang mga ipinapadala niyang screenshot ng bayad sa mga pinagbibilihan niyang online sellers. Umabot sa 25 million pesos ang halaga ng gadgets na nakuha ng suspect sa kanyang mga biktima. Hawak na ng Office of the House Speaker ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May 10 session days ng Speaker para maisama ang reklamo sa order of business sa plenaryo. May report si Marizo Mali. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera ang reklamo na inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang laban sa bise ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at iba pang high crimes para sa umano'y maling paggamit na mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa, at mga yamang hindi umano idineklara ng bise sa kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasama sa mga isinumiting ebidensya, sinumpa ang salaysay ng umano'y bagman niya si Ramil Madriaga. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person. No? Hinihingan pa namin ng pahayag si Vice President Sara kaugnay ng bagong reklamo laban sa kanya. Pero nauna nang sinabi ng kanyang kampo na sasagutin nila ang mga ito sa angkop na constitutional process.
Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo sa kaire-refer sa House Committee on Justice. Sa desisyon ng Korte Suprema kamakailan, ang tinutukoy na session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Pero sa internal rules ng Kamara, pwedeng ilang araw ang isang session day. Mula sa araw na sinimulan nito hanggang sa kung kailan mag-adjourn. Kaya para sa ilang legal expert, may tuturing na judicial overreach ang naging desisyon ng Korte. When the court defines the granular nature of a working day for a co-equal branch, I believe it ceases to be a judge and begins to act as a manager. It is no longer the least dangerous branch. It has become an administrative overseer. For them to make guidelines on the procedure for impeachment is, I think, beyond the scope of their powers, because precisely they are impeachable officials. They should not be pronouncing rules that would exculpate themselves. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's a full circle moment for Asia's limitless star Julian San Jose na makaduet si Josh Groban sa isang concert. Dati, pinakikinggan lang daw niya ang mga kanta nito. Pero ngayon, magkasama na silang nagpe-perform on stage. Nauna nang sinabi ng You Raise Me Up singer na dream niyang collab si Julian at napahanga siya sa talento ng mga Pinoy sa pagkanta. Instant concert ang 41st birthday ni Heart Evangelista sa isang care facility. Kasama niyang nag-celebrate ang mga abandoned elderly. Lumabas naman ang angas ni Bianca Umali nang magpakitang gila siya sa Filipino martial arts na laraw kali pamuok knife training. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Di lang daw ang naglalaki ang alon na swak sa surfing ang may pagmamalaki ng probinsya ng Aurora. Ang kanilang mga kabundukan meron ding itinatagong talon. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. Kung akala mo sapat na ang dagat ng Aurora para mabighani ka, teka lang, dahil sa bayan ng San Luis, matatagpuan ang Dito Mabo Mother Falls. Talagang mothering sa laki at lakas ng buhos nito, para kang pinapagalitan in a refreshing way. Isa sa tinawag ng inang kalikasan si Ariel Masangkay. Mula Arayat, Pampanga, dumayo sa Aurora sakay ng kanyang motorsiklo. Mula Baler, 30 hanggang 45 minuto ang biyahe papuntang San Luis. Pagdating sa jump-off point, may registration at mandatory local guide. 30 hanggang 45 minuto din ang trekking. May tawid ilog at mga batong madulas. Ay, grabe! Napakaganda. Worth it dahil sa napakalaking kurtina ng tubig na sasalubong sa'yo. Ang malinaw at malamig na tubig ng mahigit 140 foot na talon, bumabagsak sa malalim na natural pool. Talagang refreshing. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala ang GMA Network at ilang kapuso programs at personalities sa 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. May report si Aubrey Carampel. Stallion goes to GMA Network.
Big winner sa 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia, ang Kapuso Network, na itinanghal na TV Station of the Year. Wagi bilang Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. AM Radio Station of the Year naman ang Super Radio DZBB. Itinanghal naman na Best TV News Program ang 24 Oras. Iginawad naman sa anchor nitong si Vicky Morales ang Best Public Service Program host para sa Wish Ko Lang. Nananalo namang Best Public Service Program. Kinilala namang Best TV Sports Program host si Martin Javier. Si Atom Araulio, kinilala bilang Male News Anchor of the Year para sa State of the Nation. Wagi rin ang ilang public affairs show. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary Show ang Eyewitness, habang Best Morning Show ang Unang Hirit. Wagi naman ang mga batang riles bilang Best Primetime Drama Series. Ang isa sa mga cast ng serye na si Miguel Tan Felix, itinanghal bilang TV Actor of the Year. TV Actress of the Year naman si Rian Ramos. It really is inspiring for me to know that no matter what happens in life, passion, purpose, and integrity will speak louder than the noise. And today, my work spoke for itself. So thank you. Kinilala rin sina Kelvin Miranda at Angel Guardian bilang Best Primetime Drama Actor at Actress of the Year. Best Noontime Show ang It's Showtime. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia sa pagkilala sa akin bilang Male News Anchor of the Year. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.